Isinusuko ko lahat sa iyo, Panginoon, maging ang aking pagkabalisa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 10, verses 38 to 42, and I read it for you. Now as they went on their way, he entered a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary, who sat at the Lord's feet and listened to what he was saying. But Martha was distracted by her many tasks. So she came to him and asked, "Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her." Naranasan mo na bang mabalisa? Marahil po, naranasan na nating mag-isip ng sobra-sobra tungkol sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, kalusugan o sa ating kinabukasan. Kahit pagod na ang ating katawan, hindi pa rin mapatatahimik ang ating isipan dahil sa dami ng ating iniisip at inaasikaso. Ganito rin po ang makikita natin sa Ebanghelyo ngayon. Si Marta ay abalang-abala sa maraming gawain upang mapagsilbihan si Jesus. Maganda po ang kanyang hangarin, ngunit dahil sa sobrang pagkaabala, napuno siya ng pag-aalala at nakalimutan ang pinakamahalaga ay ang presensya ni Jesus. Samantala, si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang salita. Hindi niya po pinili ang katamaran, kundi ang unahin ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Madalas kagaya tayo ni Marta. Kapag dumarami ang ating responsibilidad, iniisip po natin na tayo lang ang dapat magdala ng lahat. Ngunit sa ating Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Jesus, huwag mong hayang lamunin ka ng iyong mga alalahanin. Lumapit ka sa akin. Inaanyaya niya tayong ilapag sa kanyang paanan ang ating mga takot, pagod at pagkabalisa. Sapagkat kapag kasama natin si Jesus, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at lakas upang harapin ang ating mga tungkulin. Ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon ay hindi lamang maging abala sa paggawa ng mabuti, kundi higit sa lahat ay manatiling malapit sa Kanya. Kapag inuuna natin ng Diyos, natututunan nating magtiwala na Siya ang kumikilos at gumagabay sa atin sa gitna ng ating mga alalahanin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong paanyaya na lumapit sa iyo. Turuan mo kaming ialay sa iyong paanan ang lahat ng aming pagkabalisa, takot at mga pasanin. Puspusin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan at tulungan mo kaming laging piliin ang manatili sa iyong presensya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.